Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang uri ng pamahalaan at patakaran sa panahon ng mga Amerikano, mga patakaran sa pamahalaang militar. Matapos ang mahigit 300 taong pagkaalipin sa mga Espanyol, dumating ang mga Amerikano sa ating bansa. Maraming pagbabago ang nangyari na kailanman ay hindi naranasan sa pamahalaang Espanyol. Matapos isuko ng Espanyol ang Maynila sa mga Amerikano, ipinag-utos ni Pangulong William McKinley ang pagpapairal ng pamahalaang militar sa Pilipinas, sapagkat ito ang hinihingi ng pagkakataon dahil hindi pa mapayapa ang panahon. Layunin nito ang kapayapaan at kaayusan at katahimikan ng bansa. Pagkatapos mapagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos ang kasunduan sa Paris, itinalagaan ni Pangulong McKinley si General Wesley Merritt na maging gobernador militar noong Agosto 14, 1878. Ang sumunod sa kanya ay sina General Elwell Otis at General Arthur MacArthur. Ang gobernador militar ay may kapangyarihang tagapagpaganap, tagapagbatas at tagapaghukom. Pumayag ang Kongreso ng Estados Unidos na palitan ang pamahalang militar at gawin itong pamahalang sibil dahil nais nilang makuha ang kalooban ng mga Pilipino. Tinawag itong Susog-Spooner sa Army Appropriation Bill noong Marso 11, sapagkat ito ay ipinanukala ni Senador John C. Spooner. Ang Susog-Spooner ang nagtadhana ng kapangyarihan sa Pangulo ng Estados Unidos na magtatag ng pamahalaang sibil habang wala pang matibay na batas para sa pagtatatag ng bagong pamahalaan sa bansa. Ang pamahalaang militar ay tumagal lamang ng 3 taon. Maliban sa pagpapayapa sa mga bahagi ng Pilipinas na ayaw kumilala sa Estados Unidos, ay inihanda ng pamahalang militar ang pundasyon ng pamahalaang sibil, tulad ng pagbubukas ng mga paaralang pampubliko na ang unang guro ay mga sundalong Amerikano, at pagtatag ng mga hukuman, pati na ang kataas-taasang hukuman na binubuo ng 9 na mahistrado, 3 Amerikano at 6 na Pilipino. Noong Mayo 18, 1979 ay hinirang si Cayetano Arellano bilang kauna-unahang punong hukom na Pilipino. Pagdaos ng unang halalang pambayan sa Baliwag, Bulacan noong Mayo 18, 1979. Noong Marso 29, 1900, isang kautusan ang ipinalabas hinggil sa pagtatatag ng mga pamahalaang lokal sa bansa. Ang hakbang na ito ng mga Amerikano ay nagpalapit
sa kanila sa mga Pilipino sapagkat binigyan sila ng pagkakataong pumili ng maging pinuno sa pamamagitan ng halalan, hindi tulad sa panahon ng mga Espanyol na ang pumipili ay ang mga kurang praile. Mga patakaran sa pamahalaang militar. Ang pangunahing patakarang mapasunod at makuha ang tiwala ng mga Pilipino ay ang makataong asimilasyon o benevolent assimilation. Naniniwala ang pamahalaang Amerikano na sa pamamagitan nito matuturuan at matutulungan ang mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang pamumuhay at makapagtatag sila ng sariling pamahalaan. Ang mga sumusunod ay kabilang sa simulain ng patakarang benevolent assimilation. Una, ang pagpapahayag ng pagsakop sa buong kapuluan. Pangalawa, pagtatatag ng isang pamahalaan katulad ng Estados Unidos. Pangatlo, pagkilala sa mga karapatan ng mga mamamayan. At apat, ang pagbabawal ng gawaing mapagsamantala sa mga Pilipino. Itinuturing na kauna-unahang opisyal na patakaran sa Pilipinas ng Estados Unidos ang benevolent assimilation. Ito rin ang nagsilbing gabay sa pamahalaang militar sa bansa. Mga bata, narito ang gawain ngayong araw. Panoto. Isulat ang T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tama at M naman kung mali. Bilang isa, inihanda ng pamahalaang militar ang pundasyon ng pamahalaang sibil tulad ng pagbubukas ng mga paaralang pampubliko. Pangalawa, ang unang guro ay mga sundalong Amerikano. Pangatlo, noong Mayo 1879 ay hinirang si Cayetano Arellano bilang kauna-unahang punong hukom na Pilipino. Apat, simulain ng patakarang benevolent assimilation ay ang pagkilala sa mga karapatan mamamayan. At ikalima, ipinagbabawal ng benevolent assimilation ang gawaing mapagsamantala sa mga Pilipino. Narito po ang ating sanggunian. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. God bless.